Hello, what's up? Magandang araw mga paps. Sa video ito ay isi-share ko sa inyo ang aking ginawang 3 kilowatts hybrid off-grid habang nagbabakasyon. Dito nga pala to mga paps, sinasabi ng mga taga rito na ang lugar doon nila ay brownout capital of the Philippines. Alam niyo ba kung saan to mga paps? Dito lang to sa Mindoro. Kasi palaging brownout dito eh. So eto na mga paps, nandito na tayo sa legit na bilihan ng ating mga kakailanganin sa ating solar installation. Dito nga pala to mga paps sa One Point System Technologies or One Solar. Mas okay dito bumili kasi mura dahil rekta ka na sa mismong supplier. At pagdating naman sa warranty nila ay okay naman dahil pinapalitan naman nila basta may defect yung nabili mong item, wag lang sunog yung inyong board. Kung pupunta kayo rito mga paps sa One Point Solar Marketing, ay i-type mo lang sa Waze One Solar or One Point. Lalabas din naman yon at dadaling ka ni Waze sa number 26 Santo Tomas Street, Quezon City. Malapit lang yan sa My Welcome Rotonda. Ito nga pala yung napili ko na gagamiting inverter. Ito yung One Solar na hybrid system toroidal power inverter. Ito nga pala yung napili nating inverter mga paps kasi ito ay isang hybrid na off-grid. Pag sinabing off-grid mga paps ay ito yung setup na nangangailangan ng baterya. Ito yung setup na independent kayo sa distribution utility or sa Meralco o kaya dito naman sa amin sa Mindoro ay Umeco. So ito ay isang hybrid na klase ng inverter. Yun nga, magkasama na yung solar charge controller at inverter. Yun lang mga paps, hindi ito applicable sa net metering kasi ang AC output nito ay hindi konektado sa distribution utility or grid or Meralco or Umeco. Kabaliktaran naman doon sa on-grid na hybrid kasi ang output nun ay nakalinya or nakakonect sa linya ng grid or ng Meralco or ng dito sa Mindoro ay Umeco. Ang pinaka-advantage ng hybrid off-grid ay meron itong AC input. Ibig sabihin, pag emergency, walang araw, panay ang ulan, ay pwede mong punuin ang baterya mo sa pamamagitan ng pagsaksak mo dun sa kuryente sa bahay o kaya pag meron kang generator, basta 220 ay pwede mong ma-charge na yung battery. At pagkatapos ng napakahabang biyahe dahil sa dulo pa ito ng Mindoro Occidental ay nakarating din kami dun sa bahay ng ating kaibigan na magpatulong mag-install ng solar panel kasi nga gawa ng palaging brownout at isa pa, mahal ang kuryente dito. So, kinabit agad namin mga paps yung solar panel sa ibabaw ng bubong kasi malapit nang uminit. So, ang ginawa nating configuration dito ay 2S, 3P, 2 series, 3 parallel. Bali, minaximize natin ng todo ang gamit nating inverter. Ginawa natin 3 kilowatts talaga yung ating solar panel. Dahil sabi naman nung One Solar Marketing, doon sabi nila natin ay pwede raw gumamit ng 6 na 500 watts doon sa kanilang hybrid inverter na 3 kilowatts. Ayan mga paps, pagkatapos namin ilagay yung railing sa kayong mga T-foot na dinamihan namin kasi para mas matibay,
ay isinunod na rin namin yung solar panel. Ang ginamit natin na battery dito ay yung One Solar na LP24250. Ito ay isang LiFePO4 or lithium iron phosphate. Itong battery na ito ay may 24 volts at may capacity na 250 ampere hours. Hindi nga pala gagana ang ating hybrid off-grid kapag walang battery. Dahil yung ating hybrid inverter ay may solar charge controller sa loob na magcha-charge ng ating battery, tapos kukuha naman ng power ang inverter sa battery o pang-paandar ng ating mga appliances. Itong battery na to ay LiFePO4. So therefore, meron siyang 80% na DOD. Yung DOD ay depth of discharge. Ibig sabihin, hanggang 80% lang ang pwede mong gamitin sa lithium iron phosphate na battery. So may matitira pang 20%. Pag umabot na sa 20% na lang ang tirang charge ng battery na to, ay gagana na or ma-activate na yung low voltage disconnect or LVD at mamamatay na yung inverter natin, yung system natin. Ito ay nangyayari upang maprotektahan ng ating battery na wag masira agad. At para may matira pang 20% para mag-charge pa siya kinabukasan. Itong battery na to ay may 6,400 watts hour. Pero dahil sa 80% lang ang pwedeng gamitin, ay ang matitira na lang na pwede mong gamitin ay 5,120 watt hour. Kung itatanong mo naman kung gaano katagal bago maubos ito, kung meron kang load na 1,000 watts, ay pwedeng umabot lang ito ng 5 hours. Pero kung ang mga ginagamit mo lang naman ay rep, isang TV, mga ilaw, electric fan, at yung wifi mo, at ang kunyari ay umabot lang ng 500 watts ang iyong konsumo, ay aabot ito ng kahit na 10 oras. So, ang battery na to, ang tagal nito ay depende rin sa paggamit mo. Kung titipirin mo, ay pwedeng tumagal hanggang sa ma-charge uli kinabukasan. Ngayon, kung gusto mo namang malaman kung gaano katagal bago masira ang battery na ito ay may 4,000 na life cycle. Ito yung charge and discharge na cycle niya. Ito yung pag tinarge mo siya, full charge, tapos naubos mo yung laman na discharge, ito yung 1 cycle. Isang charge and discharge, 1 cycle. So, kapag yung 4,000 mo ay i-divide mo sa 365 days, ito ay pwedeng umabot ng 10 years. Pero, kung depende rin sa paggamit, kung sa isang araw nakakadalawang cycle ka, ay di kalahati na lang ng 10 years yung buhay ng iyong battery. Naglagay nga pala tayo ng automatic transfer switch. Ang binili natin na transfer switch yung Sun 3 ang brand kasi magandang klase yon, medyo mahal nga lang. Bali ang naka-priority dito ay yung solar. Ang mangyayari doon kapag maubos yung charge ng solar, automatically lilipat uli sa grid or utility or Meralco or Romeco yung power. So ito na po, bali natapos na po namin gawin. Bali umaandar na po siya. Lagay na namin yung mga protective devices at saka grounding. So okay na po siya, napapakinabangan na. Ang nilagay ditong load yung aircon, tapos yung mga outlets saka ilaw, which is kayang-kaya naman dali nung ating setup.
Mga paps, maraming salamat po sa panunood nyo. Sa next video ko po ay pilitin kong ipaliwanag kung paano po ikinabit yung mga breakers saka SPD. Hanggang dito na lang po ang ating video. Pa-subscribe po. God bless po sa ating lahat.